Bayaran mo na kaka, yung sinabi nilang ninakaw. Kapag babayaran ko yun, wala nang makakain si Inang. 2 piso lamang ang aking sasahurin ngayong buwan. Basilio, minumultahan kita ng kalahati dahil sa hindi mo pag-ayos ng mga kahoy. At ikaw, Crispin, ay manatili hanggat hindi mo sinasauli ang iyong ninakaw. Ayoko. Hindi ako papayag. Si Crispin na lang aking... Ayoko! Huwag mo akong iwan! Papatayin nila ako! Crispin! Huwag kang mag-alala! Ililigtas kita! Gagawin ko to para kang Crispin. Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga ay magsipagsimba upang magtamo ng endolhensya. Ngunit si Sisa ng gabing iyon ay gising pa. Nakatira si Sisa na ina ni na Basilio at Crispin sa labas ng bayan. Ang kaniyang asawa'y isang lalaking walang pakialam sa buhay, palaboy-laboy at sugarol. Sisan! Saan ang pagkain? Nang gabing yaoy, inaasahan niya ang pagdating ng kaniyang mga anak. Hindi inaasahan ni Sisa ang pagdating ng kaniyang asawa. Hoy, Pedro! Huwag mo yung kainin Inubos para ang kay mga Crispin at pagkain Basilio yan! para kina Pamahay ko to! Crispin Ang at lahat na lang Basilio. nito, akin! Napaiyak si Sisa at nang maalalang darating ang kanyang mga anak, pinahid agad ang luha sa kanyang pisngi. Muling nagsaing at inihaw ang nalalabing 3 tuyo. Nasaan na aking mga anak? Hindi pa sila nakakauwi, malapit ng dumilim. Hindi na siya napakali sa paghihintay. Bayaran mo na yung kinuha mo! Maawa naman kayo sa akin! Inay! Basilio! Nasaan ang iyong kapatid? Nandun! Naiwan! Crispin! 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 Inuhuli ka namin! Anong ginawa ko sa inyo? Hawalan niyo ko rito. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Mga anak ko, wala silang kasama sa bahay.